Okay, good morning mga idol. Ito meron po tayo na namang gagawin na Toyota Innova D4D. Linis tayo ng EGR valve tsaka turbo cleaning. Ayan mga idol, inuumpisa na natin, no? Siyempre unang-una nagtanggal tayo ng battery. Tapos ito tinatanggal nga natin yung EGR muna tayo. Ayan, sa EGR muna tayo. Innova, ang tinakbo 146k mileage na ako. Ayun mga idol, natanggal na nga namin yung intake manifold. Tignan natin yung combustion ni boss kung madumi. Ayun, maitim na rin sa ano, carbon. Kaya kailangan natin linisin niya mga idol. Tapos syempre papalitan na rin natin timing belt, fuel filter, power steering fluid, transmission oil, differential oil, fan belt, tsaka ayun, turbo cleaning. Titignan natin yung sa turbo ni boss. Ayan, ayun, madumi na rin, oh. Ito nililinis na ni idol yung turbo. Ayan, ayun. Check nga para impeller ni boss kung ano, baka tanungin tayo kung may kalog. Ayos, wala no? Oh, ganda, maganda. Tapos yung ito intake manifold natin, ayun, medyo dumi-dumi na ano, oh. Mga yan, ano yan, sa syempre hindi na maiwasan may ganyan, no? Pero hindi makapal ang carbon ni boss. Dito lang nagkaroon ng kapal sa ating muffler. Yan, makapal ang carbon dito, oh. Tapos ito yung turbo. Ayan boss, oh, talagang makarbon na rin, ano. Pero hindi naman siya sobrang kapal na talagang namumuumo. Ito kailangan lang din talaga natin linisin. Yan. Umpisa na natin kuskusin. Basta yung pangkuskus natin mga idol, matigas na tela. Tapos yun nga, talagang ingatan na may mapuntang dumi sa loob, no. Talagang kailangan lumabas lang. Yan. Kerosene po itong pinamumuna sa atin. Mamaya degreaser naman para pumuti. Eto medyo makapal to, kailangan natin gusto. Ayun. Tapos meron nga tayong mga washer mga idol, no. Ito hindi natin basta-basta pinapalitan to kasi matibay na klase rin to, no? Mga plate din to, plate o maninipis na bakal. Kaya kailangan may babalik natin to. Kasi kung hindi, magkakaroon ng singaw, baka magkaroon, imbis na gumanda hatak, baka lalong humina. Ayun mga idol, oh. Ang linis na. Pero to kay idol hindi makapal ang carbon nito. Yung mga idol, nalinisan na yung ating turbo. Ina-assemble na ni partner. Kaya lilinisin natin yung pagsasalpakan dito. Yan, ito naman linisin natin ngayon, oh. Ganun pa rin mga idol, kuha tayong basahan na maganda-ganda pamunas. Isa talaga pinagmumulan mga idol ng usok ng ating sasakyan is yun, kasama na yung ating turbo, no, pag hindi nalilinisan. Idol, oh. Konti na lang. Talagang itim lang kulay niya pero malinis na. Kaya isa, pwede na salpak yan. Ayan boss, sinasalpak na nga namin yung turbo. Ha? Ano? O sige, o. O yan. Ayan, medyo pagbalik talaga, medyo ano rin. Ingat din tayo. Yan talagang ano, yung mga idol, ano, kailangan talaga ihigpit natin dyan sa pantay o kaya sabay, hindi pwedeng isa-isa. Okay, ayan na yung ating turbo, linis na. Okay, ay mga boss, ayan, malinis na intake manifold.
idol, kita naman yung layo ng kulay. Ito kailangan pa inginusan ni bossing to para pumantay yung kulay. Mga idol, binabad muna natin sa kerosene, no? Kasi itong tubo na to napakarami rin ng carbon ganina to. Tapos syempre yung mga ating fuel line, yan, kinusus natin ng degreaser. Ito yung ating EGR valve, na talagang makarbon na ating kailangan sungkitin yung loob. Malapit na kami matapos. Ito throttle na lang, nakakabit na yung ating DP tsaka EGR. Siyempre, isa-isa na natin linisin mga idol. Diyan kalilinisan ka rin namin, tsaka ikaw siyempre D4D mga idol, pati battery tsaka yung patungan ng battery kailangan natin linisin, no? Kasi isa yan sa mga kinakalas din natin. Malapit na kami matapos mga idol. Yan, talagang hatang sa gawa pag may heavy PMS tayo, no? Dahil sa halos lahat pinapalitan natin, pati mga fluid. Yan, napakaganda sa ating makina yung mapapalitan natin lahat ng fluid. Mas maganda yung circulation. Yung ating EGR pag nalilinisan, talagang takbo ng ating sasakyan, talagang andyan na yung ganda ng hatak tsaka less fuel, no? Tsaka yun syempre mga boss, pag hindi natin napapalinisan yan, pwede tayong maapektuhan sa makina nga, no? Yung makina natin na pwedeng bimigay o masira na mas maaga, yung mga gasket natin kasi sobrang init mga idol, ano? Pero kung maayos naman natin itong mga parts na to, napapalinisan natin ng maintenance, syempre yung ano niya mga paps, ano, humihinga din yan. Yung gusto niyan yung wala ring sagabal sa paghinga, lalo pagka hinahataw mo ng takbo. Pero kung syempre may mga sagabal, ang pwedeng pumutok dyan yung ating makina. Syempre, o kung hindi man yung makina, yung mga parts ng ating makina, no? Ayan mga idol. Ito na mga idol, tinanggalan namin yung timing belt, no? Kaya kumuha tayo ng ayan, yung genuine natin timing belt. Ito yung luma ni sir. Hindi tayo magpapalit dito ng mga ng adjuster tsaka tensioner. Ayan, timing belt na ating papalitan. Tapos ito yung ating drive belt. Okay, ito na yung ating bago 97 R25. Ito yung luma ni bossing, oh. Okay, salpak. Yan, sinasalpak na nga natin. Okay, yan na, nakasalpak na. Basta yung mga timing mark natin mga idol, na basta kailangan balik na nga natin yung cover ng timing belt, papalitan na natin ito ngayon. Yan, pati transmission mga oil yan, no? Ito mga idol, kahit sabi natin malinaw pa, no? Pero sa 50k kailangan na natin palitan yan. Ayan, drain plug natin, dala makikita natin yung mga dumi, oh, mga idol, no? Malinaw pa, pero ito yung lata ko. Punta naman tayo sa differential ni boss. Dito natin dinitrain sa ilalim. Ayan, huwag natanggal na. Ayan, okay. Tapos dito naman tayo nagsasalin sa bandang gitna. Okay. Okay. Ayan yung ano natin, washer natin mga idol. Hindi pwedeng hindi natin maibalik yan. Ayan, tingnan natin yung dumi, no? Okay, yun, dumi. Makikita nyo lang malinaw pa yan kasi bihira talaga imitim yan, kaya lang yung viscosity talaga mga paps nawawala, no? Indulas nung ating langis. And dahil wala na ang tumutulo, ibabalik na natin yung pinaka drain plug, kasasalina na natin dito. Yun yung ating na drain, no? Mga idol, ito yung gagamitin natin sa differential 3 litro, tapos sa transmission 3 litro din mga idol, mga Toyota genuine yan. Sa yung original natin, ito makikita nyo lagi yan. Yan, binuksan na natin dito para maisalin. Yan, mga 3 liters din na ikakarga natin sa differential tsaka sa transmission mga paps, no? Ayan, 3 liters. Ayun, kagandahan na itong mga pansalin natin na ito mga idol, ano? Purong Toyota kasi naka-pouch siya habang sinasalin natin.
Yan. Yan mga idol, pangatlo na to. O yun, basta pagka umapaw na gano'n, basta umapaw na ganyan, ibig sabihin puno na yan mga idol. Yun, takpan na nga natin. Punasan natin mga idol. Ayun mga idol, madumi na rin talaga fuel filter ni bossing. Taman-taman na isabay natin. Ayan boss, kinakabit na namin yung bago natin dry belt. Yung ating parts number. Ayan mga idol, binalik na natin yung drain plug. Tapos ito yung binuksan natin dito sa power steering. Ayan, iikita na rin natin. Ayan, gamit lang tayo ng size 12 na lyabe. Ayan, okay na. Kita na natin to. Size 12 lang mga paps. Buksan natin. Ayan mga boss. Oy, fuel filter natin. Sali na nga tayo ng langis ni bossing. 6.5 ang ikakarga natin dito sa Toyota Innova. Ayan boss, fully synthetic 5W40 mga paps yung ginagamit natin ngayon. Basta Toyota Innova ng mga diesel D4D 6.5 liters lang po Ayan, tapos gumagamit tayo sa power steering mga paps ATF Type T4. Ayan, sinama na nga rin natin paglinis ng preno para makita natin kung maganda pa yung preno ni bossing. Ayan, ito na nga mga boss paps, makapal pa naman siya kaya kailangan lang talaga natin linisin dahil madumi. Tsaka adjust na rin natin para kasi yung handbrake ni boss medyo mataas na. Ayan na mga idol, kasi gamit tayo ng brake cleaner. Sinama na rin po natin tong inuhan para makita natin kung makapal pa nga ang preno. Yun, boss, sobra kalahati pa. Kaya tatagal pa yan. Importante, na-check po natin tsaka naki-cleaning para hindi naman maingay sa preno. Yun, sasali na tayo dito mga paps. Tapos yung drain natin doon. Salin tayo. Ipipress lang natin itong ating pouch. Okay, i-start na nga natin para mag-circulate yung ating power steering fluid tsaka yung diesel. Yan, ito medyo matatagal na mag-start to kasi yun, start na nga mga idol. Una-una tignan natin kung may fault. Okay, wala naman. 146 na pala mga paps, 146k mileage. Yun, bumaba yung ating steering. Tapos yung kulang ni boss, kulang ng konti, dagdagan na rin natin. Yan, Toyota. Mga idol, basta pag nagsasalin tayo ng kulang, yung pinaka-pull natin nandito, hindi po ito, mali po ito hindi po yan, ito po. Yun, okay na mga paps. Thank you. Ay, ito pala habol natin mga idol. Pagka nagpalit tayong timing belt, kailangan niya may mark tayo kung kailan natin panitan, saka yung date, saka yung tinakbo ng sasakyan. Yan, maganda idol. Dito nyo na lang din lagay sa harap para kitang kita pagka kung kailan pinalitan. Yan. Yan, lagyan nyo lang dito yung 146k mileage sa tinakbo. Yan, yung 146, tsaka yung date August 6, 2025. Ayan, tas kilometers tayo. Okay, bago natin ibigay kay bossing, test drive muna natin kung ayos na yung hatak. Ayos, ang lakas.
Okay mga idol, ayos ang hatak. Kaya ayos na ayos. Ayan, talagang good na heavy PMS ang nagawa natin dito sa Toyota Innova ni boss. Napakaganda ng hatak. Siguradong balik sa tipid ng fuel. Ayan, thank you.